Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Shout out mga banateros, banateras worldwide. At syempre, batiin din natin ang mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga sub-Saharan Africa. Okay? Muli po, ako po si Coach Oli News PH at sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Sabi ni YouTube, more than half. Lagpas kalahati ng mga nanonood sa amin dahil may email po yan si YouTube. Lagpas ng kalahati ng nanonood sa akin, hindi pa po daw nakaka-subscribe. Kaya wag pong kalimutan, subscribe po kayo dyan. At doon sa Team Duterte, medyo nawawala-wala. Bring home PRRD. Bring him home. Ito po ang bagong sombrero ng Banatero. So, ayan. At pakisuportahan nyo po itong video na ito. Sama-sama po tayong suportahan si Tatay Digong. Ni-like po natin dito dahil ang mainstream media ay medyo binabaluktot. Hindi man lahat. No? Katulad ng SMNI ay talagang matapang at tunay na nagbabalita ng mga pangyayari sa bansang Pilipinas, pero may mga media talaga na naduduwag or sadyang talagang bayaran lang. So, tulong-tulong po tayo. I-like po natin itong video na ito nang sa ganun ay mas kumalat pa. Ito po ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito. Marcos at Duwagcom umatras. Takot sa ICC. Yan, pag-uusapan natin yan. Pangalawa, pulis patatahimikin. Ano ang tinatago ng gobyernong ito? Pangatlo, Solicitor General, hindi magre-resign. Si BBM dapat ang umalis. At pang-apat, Castro, uuwi si Roque. Ipahuhuli din sa airport. Aba, matindi po yan. Okay. So, sisimulan na po natin agad-agad ang ating vlog dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Dito, simulan muna natin ito. Marcos at Duwagcom, umaatras. Takot sa ICC. Sige po. Nag-communicate na ba yung ICC para magamit, ma-utilize sa ICC trial yung mga sworn statements na galing sa Quadcom? Ito, ang tanong dito, baka hindi nyo narinig kasi mahina yung boses ng reporter. Kumontak na ba yung ICC sa inyo na tungkol doon sa hearing nung kay Tatay Digong dyan sa Quadcom, makikipagtulungan ba kayo na magamit yung pag-iimbestiga nila na itong Duwagcom kay Tatay Digong? Ito po sagot niya. Actually, wala eh. Wala kaming nare-receive. Wala silang nare-receive. Sabi nga ng Quadcom lead chairman, even if they write to us, we cannot comply because Ito, ha? Ano sabi? Pero kahit sumulat ang ICC sa amin, hindi kami pwedeng mag-comply. Parang si BBM, ano? Yung tono na itong mama na ito, yung tono ng Quadcom, parang si BBM. Hindi kami susunod sa ICC. We will not cooperate sa ICC. We will not lift a finger. And yet, pininger-finger nitong Marcos na ito, ang ICC. Tingnan nyo ito si ano. Ano sinasabi? We will not comply kahit sulatan kami ng ICC. we're not a member of the ICC anymore. Pero yun nga, pero hindi kami member ng ICC. Hindi na tayo member ng ICC, so hindi nyo kami pwedeng utusan. Marcos na Marcos ang Quadcom, di ba? Pareha silang duwag. Duwagcom talaga itong Quadcom. all the documents are public already. All you have to do is to access the hearings, no? Di ba? Parang hindi kami magko-comply. Pero, nasa social media naman yan. Pinalabas naman yan. So, kailangan lang nilang mag-research at kunin. May punto naman. Tama naman yung sinasabi nitong mama na ito. Pero di ba? Parang tono ni BBM na BBM. Pareha sila, sabi ni BBM, hindi kami nag-comply sa ICC.
Pero sumunod kami sa red notice ng Interpol. Niloloko nyo talaga taong bayan ha. Kayo ang dapat fake news. Ibig sabihin, ganun din yung pinaikot-ikot nyo lang eh. Kasi pwede nyo namang sabihin, hindi nyo pwedeng gamitin yan. 'Di ba? Kahit na nasa social media yan, oo, hindi natin sila mapipigil kung magagamit yun, pero posibleng walang bearing po yan. 'Di ba? Ibig sabihin, itong mga ito ay talagang duwag lamang. Ha? Duwag na aminin na sila talaga ay nagko-cooperate sa ICC. Pero parang nilalatag, pero teka muna, ICC ganyan ang gawin ninyo. Meron na sa social media, isundan nyo na lang. Diba? So, eh, again, takot sa ICC itong mga ito. Kasi yung tono nila, kunwari, hindi susunod sa ICC, pero yung gawa nila, sumusunod sa ICC. Ay, syempre, follow the leader, di ba? In the YouTube, Facebook, and all the social media. All are already in the social media. Everything, no? And in fact, all you have to do is turn on your internet and you can see from the first meeting of Quadcom to the final meeting. So no need because these are considered public documents already. Di ba? Kadaling kasabihin eh. Di ba? Hindi nyo pwedeng gamitin. We don't allow you to use it. Di ba? Pwedeng ganun, di ba? Oh. Parang si Marcos, pwede niya namang sabihin, we will not cooperate to ICC. At kahit maglabas ng red notice ang Interpol, hindi nyo pwedeng gamitin yung aming pulis. Ha? Same scenario, nagamit ang naduwag sila, aminin, pero nagpagamit sa ICC. Ganyan po katindi ang gobyerno ni Marcos. Next topic po tayo. Itong next topic natin, ito maganda to. Pulis patatahimikin. Ano ang tinatago ni BBM? Bakit kailangan patahimikin? Sige. Inireklamo ng inciting to sedition ang isang pulis na nag-vlog tungkol sa kanyang hinaing sa PNP habang naka-uniforme. Eksklusibong nakausap po ng GMA Integrated News ang pulis na nagsabing na-trigger siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Galit si Ito ha. Kayo na lang, okay? Kayo magtanong. Kasi meron din ako mga nakakausap na pulis, okay? Pero kayo mismo, ha? Huwag niyong paniwalaan 'to sinasabi ko. Kayo personally, tanungin niyo ang mga kaibigan ninyong pulis. Tanungin ninyo yung mga malalapit sa inyong pulis na alam ninyo ay hindi bias. Tanungin ninyo kung tama yung ginawa kay Tatay Digong. Tanungin ninyo kung tama pa ba ang ginagawa ng gobyernong ito. Tanungin ninyo kung sila ay masaya kay Torre. Tanungin ninyo kung tama ang ginawa ni Torre. Tanungin ninyo kung masaya pa sila sa gobyerno. Palihim ninyong tanungin. At ako, in my opinion, kasi yung mga tinanong kong pulis, ang sinabi hindi. Sa lahat ng sinabi ko, ang sagot nila hindi. Sa katunayan, may nagsabi pa nga sa akin na maybe 95% ng pulis sinasabi mali yung pagkakaaresto kay PRRD. Hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Torre. But again, huwag niyo akong paniwalaan. Kanya-kanya po tayo. Kayo magtanong mismo. Alam ko, bawat isa sa atin, kahit papaano, ay meron tayong kakilalang pulis or meron tayong ka-close
na pulis. Kayo mga nanonood dyan, pakilagay sa comment section. Ha? Kung ano sa tingin ninyo, sagot doon sa mga tatanong ninyo doon sa pulis. Kung sila ba ay masaya pa sa gobyernong ito. Kung tama ba yung pagkakahuli at binitbit si Tatay Digong pinagbenta dito sa mga puti. Sige, pakisagot dyan sa comment section. Roman Francis Steve Fontillas sa video na ipinost niya sa social media. Habang nakauniforme ng pulis, nagsalita siya tungkol sa prinsipyo at pag-apak sa dignidad. Ayon sa PNP, politically charged daw ang mga sinabi ni Fontillas sa kanyang mga post na tugon daw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan si Fontillas ng reklamong inciting to sedition, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. There are certain limitation and extent po na paggamit po ng social media, especially during official time at resources po, at even yung paggamit po ng uniforme habang nagbablog. Sa aking eksklusibong panayam kay Fontillas, Alam mo, ang daming pulis na nagbablog na naka-uniforme. Ahardo, pakicheck mo. Ang daming pulis nagbablog naka-uniforme. Maraming pulis nagbablog na naka-duty. Kung yan lang talaga ang kaso nyo dito sa pulis na ito, ang babaw. Pwede nyo kasuhan. Pero isasabihin yung sedition? I don't agree. I mean, hindi ako pulis, okay? Hindi ko alam kung anong sinumpaan ng mga pulis. Hindi po ako bihasa. Baka iba po ang batas ng pulis. Kasi syempre meron silang sarili nila eh. 'Di ba? So ayokong husgahan doon. But sa aking tingin, hindi naman po dapat inaawat ang isang tao. Whether ikaw ay pulis o hindi ka pulis, abogado ka o hindi ka abogado, doktor ka o hindi ka doktor, kahit anong profesyon mo, wala naman siguro masama na maglabas ka ng hinaing ng anong nasa loob ng puso mo. Kasi hindi naman kayo robot eh. Hindi naman diktador ang gobyerno natin, tama ba? Tanong ko sa inyo, diktador ba gobyerno natin na hindi na kayo, bawal dito, bawal ka mag-comment dito, bawal ka pumunta rito, bawal ka sa social media, bawal ka mag-attend ng Duterte rally. Ganun. Eh ano tayo? Democratic country pa ba tayo? O diktador country na tayo? sinabi niyang nagpatong-patong daw ang hinanakit niya sa PNP na pinalala pa sa pag-aresto kay Duterte. Na-trigger din ako dyan. Kasi, bilang pulis, hindi ako kasang-ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga kasamaan ko na mag-aklas sa bayan. Kasi Yun! wala naman akong purpose na mag-aklas sa bayan. O, yun ang importante. Hindi mo naman sinasabi. Tayo naman yung nagtatawag lang tayo ng rally. Katulad nito, hindi naman siya nagtatawag din naman ng rally. Hindi rin naman siya nagtatawag mag-aklas. Di ba? Naglalabas lang siya ng saloobin. Baka mamaya bawal na makipagtalik. Baka mamaya bawal na makipag-date sa pulis. Baka mamaya pagkang ide-date mo ay maka-Duterte, bawal na. Baka mamaya bawal na kung ang syota mo taga Davao. Bawal na siguro kung ang asawa mo ay maka-Duterte. Pambihira. Ako sa akin lang, simple lang naman to, Marcos eh. Kung wala kang tinatago, hayaan mo magsalita ang mga pulis. Tao yan eh. May damdamin yan. Sa katunayan, yung mga nasa middle rank na yan, sila yung madami. Sa tingin mo, masaya sila sa galawan sa ibabaw? Hindi. Yung honest question lang. Hindi tayo nag-aano dito ng sedition ha. Tanong mo, masaya kaya yung mga nasa ibaba niyan? Yung mga low ranking tsaka yung mga nasa middle? Masaya pa ba sa mga bossing nila? Nagtatanong lang tayo. Wag naman sanang ganun, di ba? Hanggat wala ka namang planong pabagsakin ng gobyerno, siguro naman may karapatan din naman itong mga pulis. Pambihira, binubuwis nila buhay nila araw-araw. Tapos hindi sila pwede magsalita ng kanilang damdamin. Hindi ko maintindihan kung ganyan ang batas ng mga pulis ha. But siguro kung may mga nanonood sa aking pulis, pakilagay ninyo. Mali ba ang aking interpretasyon? Kailangan
Pag sinabi nila, oh, masaya ka. O pag sinabi nila, tama yung pagka-aresto kay PRRD, oo ka na lang. Oo, legal ba yun o illegal? Ano bang sagot nyo? Mga boss, mga general, ano ba sagot nyo? Legal o illegal? O legal tayo lahat. Gusto nyo laging masaya? Gusto nyo laging tama? Babalikan ko yung tanong, Marcos, ano ba yung tinatago ninyo? Kasi alam nyo, kung masasaya, yung mga nasa baba, at saka yung nasa middle, wala kayong dapat katakutan kahit sila ay maglabas ng kanilang hinaing. Hindi naman kayo pinapatalsik, hindi naman nagkukudeta. Naglalabas lang na kanilang saloobin, ang kanilang damdamin. May tinatago ka ba, Marcos? Kung ikaw ay nagsisilbi ng tama sa bayan at wala kang tinatago, anong kinakatakot mo? Kung sa tingin mo tama yung ginawa ninyo kay Duterte, anong kinakatakot mo? Kung sa tingin ninyo ay wala kayong secret deal ng ICC, wala kayong tinatago, anong kinakatakot ninyo? Kahit lahat ng pulis mag-vlog ng kanilang saloobin, hanggat hindi naman kayo pinapatalsik at hindi naman nagtatawag na mag-aklas, huwag kang matakot. Kasi tama naman ang ginagawa mo. Unless, you know, sa sarili mo, mali yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Talagang kakabahan ka ron. Mapapraning ka ron. Baka mamaya nagmumultivitamins kayo, nasobrahan kayo sa multivitamins, lalo kayo mapapraning. Hindi ba? Bawas-bawasan nyo yung coke. Ay, totoo yan, nakakapraning ang coke ha. Pag sobra ka sa kape, nakakapraning din yun. Oo. Ako mahilig kasi ako sa kape. Magpapalpitate ka dyan. Kaya kung ikaw ay baka nasosobra ka sa multivitamins o sa Coca-Cola or sa kape, Marcos, bawas-bawasan mo. Nang hindi ka napapraning kasi parang praning ka dito. Oo, para kang praning. Sa totoo lang. Ayusin mo. Ayusin mo yung pakikisama mo sa mga pulis at siguraduhin mong naaayon sa batas ang galawan mo. Hindi lang dahil sinusunod ka ng mga general. Kung maayos ka, wala kang dapat ikatakot. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and hinaing. Oh, masama ba yun? Sige nga yung mga nanonood nito. Masama ba yun? Pakisagot. Masama ba yung vlog nitong pulis na ito? Na sa tingin niya illegal yung pagka-aresto kay kung talaga namang sa tingin niya illegal, anong gagawin? Patayin niyo yung pulis? Idemanda niyo yung pulis? Tanggalin niyo yung pulis? Ikulong niyo yung pulis? Para sabihin legal? May mauubos ang pulis natin kung ganyan. Sa organization, Sabi ni Fontillas, handa siyang harapin ang lahat ng reklamong isasampa laban sa kanya. Inirekomenda na raw ng QCPD sa Regional Director ng NCRPO na isailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Idiniin ni PNP Chief Romel Marbil, hindi nila papayagang mabawasan ang pagtitiwala ng Ako nagtatanong lang naman. Wala akong masamang ibig sabihin na. Sa tingin ninyo, yung mga mabababong ranggo dito kay Marbil, yung mga hindi general, natutuwa pa kaya sa pamamalakad nitong sila Marbil? Tanong lang. I'm just really curious kasi ang tao, ano yan, organic eh. Halimbawa si Tatay Digong. Pag gusto talaga ng taong bayan si Tatay Digong, meron mang tumiligsa sa kanilang kaunti, lalabas yung damdamin ng taong bayan para kay Tatay Digong. Hindi mo kailangan pilitin. Halimbawa, parang kay Marcos, kung gusto talaga ng taong bayan si Marcos, hindi mo kailangan bigyan ng ayuda taong bayan. Hindi mo kailangan pagbawalan ng taong bayan. Kung mahal ka niyan, mahal ka niyan. Pero ako naniniwala kay Baste, hindi mahal ng Pilipino si Marcos. Kaya nga, tatanungin ko rin, sa tingin ninyo to si Marbil, mahal ng ibang pulis? Hindi yung mga generals ha? Yung mga nasa lalo si Torre. Ano sa tingin ninyo? Nagtatanong lang po.
ang publiko sa PNP at ang sinumang police officer na magpapahina sa integridad, serbisyo at profesionalismo ng PNP ay tatapatan ng buong puwersa ng batas. Hindi, no? Para sa GMA Ganyan na sila ngayon. So, kayong mga pulis, tahimik na kayo. Pag sinabi ni Toring talon, talon. Pag sinabi ni Marbil, luhod, luhod. Pag sinabing tahimik, shh, parang bata, shh, kayong mga noisy, quiet. Magagalit si BBM. Pag sinabi ni Toring ganun, shh, kakalad ka rin ko kayo pag kayo maingay. Yari na kayo. O, tahimik ka mga pulis. Ganon ang gustong palabasin. Tama o tamang-tama? Mali po ba? Nagtatanong lang. Ha? Pero bigyan po natin ng marangal na pakikitungo sa mga pulis. Ako naniniwala ako hindi kasalanan ng mga pulis. Kung meron mang kapalpakan na gagawa si Marbil o si Torre, I really still believe 90% ng mga pulis napapasunod lang sa mali pero matitino ang isip niyan at alam nila ang tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Solicitor General, hindi magre-resign. Si BBM dapat ang umalis. Pinaubayan na raw ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na Ito yan ha. Ito po ang usapin dyan. Tumanggi po ang Solicitor General na ipagtanggol sa panig nila ang gobyerno patungkol dito sa habeas corpus. Okay? Subukan po nating ipaliwanag yung habeas corpus doon sa maiintindihan po ng ordinaryong Pilipino. Ito po yung kalayaan o legality na ikaw ay dapat ay merong kang kalayaan at ikaw ay hindi dapat nakakulong. Hindi ka dapat inaresto. Okay? So, kine-question dito na mali ang pagkuha o pagkakaaresto kay Tatay Digong. At dapat ito po ay sasagutin ng Solicitor General. Pero tumanggi siya dahil para sa kanya naniniwala siya na walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin. So, I therefore conclude na ibig niyang sabihin ay walang or illegal ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong. So, hindi siya magre-resign. Pero anong sasabihin ng Malacanang patungkol dito dahil siya po ay tumanggi ipagtanggol yung illegal. Okay, yun po yun. Ini na Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y illegal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Mali. Sabi niya kasi dapat na ba daw mag-resign si Solicitor General. Okay? Si SG Guevara. Okay? Ang sabi ni Claire, dapat siya na i-assess niya yung kanyang sarili kung kailangan na niyang mag-resign. Ang ibig sabihin lang nito, no? Hindi na nagagawa ni SG yung kanyang trabaho dahil hindi nga niya pinagtanggol eh.
Ayaw niya. Dahil yung mama may konsensya. Dahil yung mama ay may tayo, hindi weak, may paninindigan. At alam niya ang batas. At alam niya ang pagkakaaresto kay Tatay Digong ay mali. So hindi niya pwedeng ipagtanggol yung alam niyang mali. Pero kay Claire, ang sabi, dapat ang datingan nito parang sinasabi ni Claire, may mag-resign ka na, mahiya ka naman. Parang ganon. Parang ganon. Mali po. Mali, bakit? Hindi dapat mag-resign si SG. Alam niyo kung bakit? Ang dami namang kaso patungkol sa habeas corpus. Madami po. Marami siyang hinahawakan. Ang sabi niya nga sa isang interview, nasa 100 or nasa 1,000 yung hawak niyang hawak niyang kaso na ginagampanan naman niya ang kanyang trabaho bilang SG. At isa lang ito na hindi niya tinanggap dahil sa alam niyang mali. So, sa madaling salita, para sa akin, diretsuhin ko na mga kababayan ko. Si Marcos, kung gusto mong tanggalin si SG, wag mong padaanin kay Claire at dadrama-drama kayo na sasabihin nyo, i-assess mo sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo kung karapat-dapat ka pa dyan. Hindi dapat ganun para sa akin. Magkaroon kayo ng yagballs. Kung halimbawa, kung ayaw nyo sa kanya, sabihin nyo, tinatanggal ko siya. Dahil mali ang kanyang pagtanggi sa akin. Dapat ganun. Nung pinahuli nyo si Tatay Digong, hindi nyo dapat dinideny sa taong bayan. Dapat meron kayong yagbol, sinasabi ninyo, kami ay nakikooperate sa ICC, binawi ko yung sinabi ko, kinain ko yung suka ko, at kami nakipagtulungan sa ICC sa pamagitan sa pagtago sa Interpol. Dapat may panindigan ng leader, hindi tago ng tago. White is white, black is black. Let your yes be yes and your no be no. Kaya naman nawawala ng credibility to si Marcos Di ba? Kasi yung mga ganito niyang statement, iba sasabihin niya, iba gagawin, tapos tatago. Kasi i-deny. Ayaw ng impeachment pero nagka-impeachment. Hindi pa papasukin ng ICC pero pinahuli kay Torre. Niloloko niyo ba taong bayan? Tapos ito na naman kayo. Well, hindi ka, huwag ka magre-resign, SG. Diyan ka lang. Antayin mo kung may yagbol siyang mga yan, tanggalin ka. At tingnan natin kung ano sasabihin ng taong bayan patungkol sa tindig ni Marcos na yan. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso. Lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Ito, nakita niyo yung paninindigan? Hindi niya maipagtatanggol kasi alam niya walang jurisdiction ng ICC dito. Una. Pangalawa ay gumagana ang justice system natin. So, again, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. First, dahil hindi na tayo member. Pangalawa, gumagana ang jurisdiction natin. So, paano ko ipagtatanggol? Tingnan ninyo. Itong abogado na ito, na vlogger, alam mo kung bakit ko dinidin ng vlogger? Hindi sa iniinsulto ko siya bilang vlogger na abogado. Pero kasi parang medyo minsan ang abogadong vlogger, medyo nakakapagtaka lang din. Medyo. Anyway, etong vlogger na to, etong abogado na ito, kaya ako din dinidiin dahil pagka-vlogger ka, aside natin yung abogado kasi yan ay abogado ay patungkol sa batas. Pero sa vlogger, dapat yung ano ka dyan yung pulso ng bayan, especially political vlogger ka, dapat nararamdaman mo na yung pulso ng bayan. Alam mo, kahit abogado ka man or hindi, pero vlogger ka, alam mo na sa sarili mo kung ito ay political in nature. Dapat, maraming ang mainstream media bayaran na, dapat, kung ikaw ay vlogger or may pusong vlogger
or ikaw ay vlogger talaga, kahit abogado ka pa, dapat naiintindihan mo na nakikipagtulungan ka na yung totoong pangyayari sa bansa ay inilalabas mo. Ang nangyari sa'yo para kang trapo. Kumbaga yung mga politikong kumakain sa baso, umiinom sa plato, nagkakamay, nagpupunta kunwari sa palengke, trapo eh. Hindi na nila naiintindihan ano ba talaga ang kailangan ng Pilipino. Puro kaplastikan. Ang vlogger naiintindihan eh. Kasi tayo yung nasa baba. Tayo po ay hindi nakatago sa opisina sa palasyo. Nasa ground tayo, nararamdaman natin yung nasa ilalim. Bakit nawala yung puso mo, Claire, sa katotohanan dito sa talagang nangyayari sa ilalim? Tingnan niyo sagot ni Claire, ha? Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. Yo, tingnan niyo. Hindi naman daw sinabi ni SG Guevara na kinu-question yung pagko-cooperate ng gobyerno sa Interpol. Hala, abogado ba to? Kinwestiyon na nga ni SG yung jurisdiction ng ICC. Kinwestiyon na ni SG na gumagana ang justice system natin. Anong sinasabi nitong si Claire? Interpol. Bakit? Kasi yung Interpol, ang difference nun ay yung ICC is parang korte. Okay, sa Pilipinas parang Supreme Court. Yung SG ay yung Interpol ay parang police. So, hindi naman daw kinwestiyon ni SG yun. Hindi po, mali. Yun na nga po ibig niyang sabihin eh. Kaya lang naman, nag-issue yung police ng warrant of, yung Interpol ng red notice. Yung red notice is parang warrant of arrest sa atin dito. Dahil merong warrant of arrest ang ICC. Parang, paano ba nag-i-issue ng warrant of arrest ang police dito sa Pilipinas? Dahil galing din sa korte. Naiintindihan niyo po? So nililigaw tayo nito. Si Claire, mana sa amo niya. Ba't ano sabi ng amo niya? Yung pinirmahan ko ay walang blanco. Naalala niyo yung issue patungkol sa blank items? Yan sa blank space na yan? Hindi naman yun ang sinasabi ni Tatay Digong eh. Ang sinasabi ni Tatay Digong, blanco yun. Ang pinanggalingan nun, blanco sa Vicecam. Nung pinasa sa'yo, pinilapan na lang nila. Pero hindi yun yung napag-usapan. Blanco yun nung una. Nung pinirmahan niya, totoong walang blanco. Pero ibig sabihin, galing yun sa blanco. Sa madaling salita, galing sa illegal. Pinirmahan ni Bongbong. Naintindihan nyo? Ganon niligaw ni Marcos yung issue na yun. Hindi! Hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Yung pinirmahan ko may hindi blanco. Tanga! Tanga lang ang mag-iisip at maniniwala doon. Galing nga sa blanco. Kita nyo kung paano nila pinapaikot. Eto naman, hindi naman daw kini-question ni SG yung patungkol sa Interpol. Yung ICC kini-question, isa yun. Kaya nga nagkaroon ng di umanong red notice na sinasabi o warrant na pinasinungalingan ni Attorney Torrio, wala naman daw talagang red notice because of ICC. In short, nakikooperate talaga tayo sa ICC at yun ang sinasabi ni SG, mali. Nakita nyo na ang pambubudol ng gobyernong ito. Pinaiikot-ikot tayo. Pero ang bottom line, mali, mali, mali. Illegal,
illegal. Illegal yung pagkakaaresto kay Tatay Digong. Traidor, traidor, traidor na ipinasa natin sa puti ang isang Pilipino, ang dating Pangulo na inaayos ang mga NPA, komunista, rebelde at mga drug addict sa Pilipinas. Ibinala natin sa komunista. Traidor, traidor, traidor. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubaya na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama, yan. Hayaan mo siya. Huwag ka nga alis. SG Guevara, steady ka lang dyan. Antayin mo magkayag balls. And hopefully, siya mismo magsasalita. Hindi niya padadaanin sa palda ni Claire. Kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Yes. Ito na naman tayo sa... Huwag na natin pagtalunan to sinasabi nilang jurisdiction na ito. Okay? Kahit anong sabihin natin, hindi talaga sasang-ayon ang grupong Marcos sa Duterte. Wala na tayong aasahan dyan. Nagtulong-tulong na sila. Nagsama-sama na ang pula, dilaw, drug addict, makakaliwa, NPA, komunista sa pagdurog sa mga Duterte. Kasi alam nila, lahat sila apektado sa pagsugpo ng Duterte sa kanilang mga illegal na negosyo. Ito namang mga kulay, ito naman ay pagsugpo dahil sa gabal sa kanilang political dreams, ambitions, ang mga Duterte. Next topic po tayo. Ito naman, si Castro. Isa pang Castro. Ang bira ito, mga Castro na to. Ay, kayong mga Castro, sakit sa ulo sa Pilipinas. Ay, nako. Castro, pinauuwi si Roque. Ipahuhuli nyo din pag uwi dito sa, pagdating sa airport, pahuhuli nyo agad? Ay, sige. Tingnan natin. Paano ang procedure nito, Kong? Pwede nyo po bang sabihin sa amin, yung sulat ba i-course through what agency, DFA? Yes, oo. So pangungunahan ng makabayan no, yung pagre-raise nito na Pangungunahan ng makabayan ang pagre-raise nito ng alin? para harangin yung request or application ni Harry Roque ng asylum sa Netherlands. Ayan, kasi si Attorney Roque ay nag-a-apply ng asylum sa Netherlands. Alam naman natin, eksperto po si Roque patungkol dito sa ICC, no? So, siya ay makakatulong sa team ng Duterte sa bilang kanyang abogado diyan sa ICC. So, sa madaling salita, kaya ginigiba po si Roque dahil ayaw nila magkaroon ng lamang ito si Tatay Digong. Lahat, alam naman natin basta patungkol sa makakatulong kay Tatay Digong, lahat na makakatulong sa mga Duterte, tatagpasin nila. Ganyan po ang galawan dyan. Okay? So, gusto nilang pauwiin ito at hindi bigyan ng Netherlands ng asylum si Roque. No, ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel. Ito, padadaanin nila sa Quadcom. Okay, yung pagkontra dito. Sige. Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Ang sa kanya, government to government ang magiging channel nito. Para sa akin, mali yun. Hindi, tama po yun, pero mali yung sinasabi niya na padadaanin niya to sa Quadcom at sasabihin na dapat si Attorney Roque ay hindi bigyan ng political asylum. Una, hiyang-hiya naman ako sa iyo, Castro. Tama po ba
na ikaw ay convicted child abuser? Nagtatanong lang. Hindi kita chinichismis. Totoo ba na dineklara ka na ng korte? Ha? Convicted, declared as child abuser. Totoo ba? Hiyang-hiya naman ako sa'yo, napakalinis mo. Ikaw pa talaga ang kikilos against Attorney Roque. Kakahiya ka naman. Ay, ako pala nahihiya sa'yo. Dahil sa sobrang linis mo, hindi ako makatingin sa'yo at hindi ako makadikit. You are so clean. Pangalawa, bakit Quadcom? Bakit ayaw nyo ba gamitin ng korte? Di ba? Yung Quadcom, you will investigate only in aid of legislation. Hindi ko po maintindihan. Kayo ay mag-iimbestiga lang para kayo ay matulungan makagawa ng batas. Yan po ang congressman at congresswoman. Yan po ang Quadcom. Bakit kailangan mo padaanin sa Quadcom at hindi sa korte kung gusto nyong pauwiin si Attorney Roque? Kasi siguro, ito tingin ko dyan, wala kayong panalo sa korte. Kasi alam ninyo, mahina ang ebidensya ninyo. Ang alam nyo lang, dyan sa Quadcom, dahil magkakakampi kayo dyang mga buhaya. Magkakakampi kayo dyan eh. Ang layo na eh. Lumalayo na tayo. At kailangan nyo si Roque para makagawa ng batas. Aabalahin nyo yung magtatanggol sa dating presidente na ipinatapon sa mga puti dahil gusto nyo maggawa ng batas? Anong kalokohan to, Castro? Naiintindihan pa ba nyo ako anong trabaho ninyo dyan? Naiintindihan nyo ang difference ng legislative sa judiciary? Lahat parang gusto nyong husgahan. Kung po pwede, ikulong lahat ng mga maka-Duterte. Pinakulong mo nga yung isang general eh. Di ba? Kayo na ang may karapatan. Kayo na magkarapatang mag-contempt. Kayo na may karapatang manghusga. Ipinapaalala ko lang ha, hindi kayo judge. Hindi kayo judiciary. Ma'am Castro, legislative kayo. Gumawa ka ng batas. Kayong laging nakikialam sa politika. Pag may patungkol sa Duterte, gusto nyo kontrahin ng kontrahin ng kontrahin. Hindi po yan ang trabaho ng congressman. Hindi yan ang trabaho ng party list. Asikasuhin mo kung ano ang advokasya ng party list po. May inaasikaso mo si Roque. Ayusin ninyo kung bakit ka hinalal ng taong bayan. Ewan ko nga ba, ba't ka nga ba hinalal? To represent yung advokasya. Hinalal ba kayo ng taong bayan para bakbakan ng Duterte? Yung mga congressman sa distrito, hinalal ba yan ng taong bayan? Para imbestigahan ang confidential funds ni BP Sara? Hinalal ba ng taong bayan yan? Mga congressman na yan, sa distrito nila? Para babuyin ng Duterte? Yan na ang trabaho ng legislative ng mababang kapulungan? Paalala lang po. Baka hindi nyo naiintindihan na trabaho nyo. Kaya gusto natin simulan na yon para mas ma-process na rin natin kung ano man yung tamang pamamaraan na makarating yung aming recommendation not to give give asylum to Harry Roque. So dadaan pa yan dun sa proseso at gusto natin yan simulan na. Ma'am, kasi diba kapag kakaintindi ko, bago ka payagan na mabigyan ng asylum, kailangan may political persecution. Do you believe na mayroong political persecution ngayon? Si Harry Roque versus
political persecution versus pagpapatupad lang ng batas. Kaya nga nakakatawa itong si si Roque. Tanga! Tanga lang ang maniniwala na walang political persecution patungkol kay Roque. Bigla siya nagkaroon ng kaso sa Pogo. Meron siyang biglang kasos na, ano yung kaso ni Roque? Nako. Hindi ko maintindihan. Meron pa bang tanga? Bukod doon sa mga panatiko ni Marcos, na naniniwalang walang political persecution nangyayari sa bansa natin? Ewan ko lang Ewan ko lang kung gaano katindi ang utak ninyo kung kayo hindi nyo pa nakikita. It's brighter than the sun. Yung political na pang-aapi sa mga kalaban. Ganyan na po katindi ngayon. Saan ba kayo nakatira? Sa Mars? Hindi nyo nakikita? Si Harry Roque, mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Kasi pangunahin na dahilan kung bakit nag-apply ng asylum ay talagang hindi tamang yung pagpo-prosecute sa iyo politically ng iyong gobyerno. Totoo yun. Yun lang naman ang asylum eh. Magsisika na asylum dahil ikaw pinag-iinitan politically. Yun lang. Hindi ba? Tanong ko sa'yo, kung si Roque sobrang sip-sip kay Marcos, may kaso kaya siya? Hello? Nagtatanga-tangahan pa tayo eh. Kaya yung kailangan niya lang naman gawin ay maging accountable siya doon sa mga issues sa kanya ng House of Representatives, particular ng Quadcom. Nakita mo, bakit sa House? Ba't sa Quadcom? Kung may kaso si Korte, si Roque, ba't di nyo kasuhan? Ganyan ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Hindi nyo kasuhan. Puro kayo bintang. Blow up nyo pa yung number. 30,000, 40,000. Yung pala, ilan lang. Pagdating sa ICC, ilan lang. Tapos hindi naman kayo pansinin ng gobyerno na fake news. Ang bihira ang nangyayari sa Pilipinas. So, yun yung gusto niyang takasan. Yung accountability. Parehas sila nung kanyang amo na takasan nila yung kanilang accountability dito sa Pilipinas. Kaya nagsisik ng asylum. Hindi nagsik ba ng asylum si katulad daw ng amo niya, sino pinagtutunguhan nitong amo niya, yung si Duterte? Nagsik ba ng asylum si Duterte? May alam ba talaga to sa politika? Ano ba ito Ano ba ito si Castro? Ba't ka ba naposisyon? Ewan ko sa iyo. Na nagtatago hindi raw harapin. Yun nga ang gusto ni Tatay Digong, harapin dito sa korte natin eh. Hindi naman siya nagsik ng asylum sa ibang bansa. Kayo nga ang nagpadala kay PRRD sa ibang bansa. Saan ka ba nagpupunta? Saan ka ba pinabili ng suka? At hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa Pilipinas. Kailan nagsik ng political asylum si Tatay Digong? Sino ba tinutukoy mong amo niya? Di ba si Digong? Si Tatay Digong? Ang hihina talaga ng utak na ito si Castro. Pag ganito talaga ang ating mga party list, tanggalin na ang party list. Sabi ko nga, dapat ay hindi ito payagan ng bansang Netherlands. Dahil hindi naman siya politically persecuted dito eh. Siya pa nga yung dapat na singilin ng ating mga mamamayan. Hindi siya politically persecuted? Sino nagsabi? Lalong-lalo na yung mga biktima rin nung EJK dahil siya yung nagdi-defend ng ginagawang kabalbalan ni Duterte dito sa war on drugs. So pagka nagdi-defend ka ng isang kliyente mo, kung ikaw ay abogado, may kaso ka? Alam mo, Quadcom, pakausap nyo muna sa abogado to si Castro.
yung kanyang bunganga, ano na eh. Lumalabas yung laman ng utak niya at saka nung noo niya. Ano talaga eh. Sabog-sabog. Ano ba talaga? Nagmo-multivitamins ka ba, Castro? Matanong ko lang. Ikaw ba ay nag-Coca-Cola rin? Mahilig ka ba sa soft drinks? Parang nasunog yung utak mo. Bawas-bawasan mo yung soft drinks. If you have a direct message lang po sa kanya, ano po yung mensahe nyo kay Attorney Harry Roque? Ano mensahe mo kay Roque? Bueno, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka. Naks, Mars. Naku, Mars. Nagdadalaga si Castro. Ay! Mars, o ano, umuwi ka na. Dito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no? Bago ka mag-abuga-abogado kay Gulo nyo rin kausap, no? Clear mo muna yung sarili mo dito, pumunta ka dito, umuwi ka dito, bago ka mag-aboga-abogaduhan dyan. Si Roque gusto ron. Pinauuwi nyo. Si Tatay Digong gusto rito. Pinadala nyo ron. Tingnan mo anong kabalbalan niyang. Ba't hindi nyo pahuli sa ICC tas doon nyo litisin? At totalan doon na si Roque. Tapos si PRRD pauwiin nyo rito. Ang gulo-gulo nyo, yung gustong umuwi, ayaw nyo pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi nyo. Ano ba naman kayo? Pambira itong mga ito. Bawas-bawasan nyo yung kung ano man yung vision ninyo, ha? Baka kulang na kayo sa tulog. dating Presidente Duterte. Nag-exercise ka ba? Baka sobra ka sa exercise, ha? Baka yan ang bisyo mo. Ano kaya, Castro? So, karapatan mo naman yan na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. At Dito siya nandito. Harapin niya muna yung questions. Pwede naman. Di ko gusto may question kayo. Padala niyo yung question, sasagutin niya. Hindi, puro siya dito. Harapin muna dito. Dito. Bigyan niyo nga ito ng internet. Baka gusto lang nito ng internet. Dito eh. ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya. Clear out niya muna yung kanyang relation. Si Castro. Kulit mo, Castro. I-clear niyo muna yung kanyang relation. Ano ba relation? Sino bang karelasyon ngayon ni Attorney Roque? Sakit sa ulo itong mga bata mo, Marcos. Balik ka na sa bundok. Punta ka doon sa Sub-Saharan Africa. Akyat ka na sa bundok, tapos doon ka ulit. Kausapin mo yung mga bata ron, Castro. At i-clear mo yung mga relation mo doon sa mga bata sa bundok. Sa Pogo. Ay, nako. Wag po kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. And i-like nyo po itong video na ito. Pasuporta po yung bago kong channel sa TikTok, sa Facebook at sa YouTube, itong Coach Oli News 2. Pero syempre yung aking main account, Coach Oli News PH. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone po.